o magpasalamat kayo sa Panginoon. Kayong magsitawag sa kanyang pangalan, ipabatid ninyo ang kanyang mga gawain sa mga bayan. Magsiawit kayo sa kanya, magsiawit kayo sa kanya ng mga papuri. Salitain ninyo ang lahat niyang kagilagilalas na mga gawa. Lumuwalhati kayo sa kanyang banal na pangalan. Banal na pangalan ng ating Diyos ay very important, mga kaibigan. Huwag po kayong tumawag ng mga pangalan na hindi Diyos. Dahil yan po ang bali hadlang. Important po talaga. So mula talaga nung nag-replay po ako sa pagbasa sa Biblia mula po nung Genesis hanggang Exodus. Nasa Exodus na po ako. Yun po ay sa isang channel ko. Every morning po yun. At maganda dahil kung malalaman natin ang nakasaad nung Old Testament, doon sa Testament, malalaman natin ang totoong Diyos, mga kaibigan, kung paano niya ginawang bayan itong Israel. Kaya kailangan subaybayan niyo ako, ano ba yun? Sabayan ninyo ako, mga kaibigan, para malaman natin, kasi sa akin din, sa ganyang paraan na lang para mabasa ko lahat ang buong Biblia. So nagla-live po ako kasi mas okay siguro yun kaysa ako lang mag-isa, di ba? At least nasi-share ko rin yung habang nagbabasa ako, kung ano yung nanawaan ko ay sinishare ko rin. At dito nagbasa kanina sa sa Exodus, nang binasa ko itong Salmo, meron siyang hawig, mga kaibigan. Magka-connect po sila. Mega love shoutout po sa aking tatlong panauhin. Thank you po sa inyo dyan. Salamat. Mega love shoutout Mr. TV. Mega love shoutout Max TV. Sino pa kaya yung aking hiving visitor? Now 4 billion viewers. Thank you so much. My angel star. Thank you po. And then, kailangan po natin aawitan ng Panginoon, mga kaibigan. Yan po ang gusto ng Panginoon, inaawitan siya. And then, hanapin ninyo ang Panginoon at ang kanyang kalakasan. Hanapin ninyo ang kanyang mukha magpakailanman. Kailangan hanapin din pala natin ang mukha ng Diyos, Alalahanin ninyo ang kanyang kagilagilalas na mga gawa na kanyang ginawa, ang kanyang mga kababalaghan at ang mga kahatulan ng kanyang bibig. So kung merong ginawa sa atin na kamangha-mangha ang Panginoon, alalahanin po natin yun, mga kaibigan, para hindi po tayo mawala ng discouragement. Siyempre may mga panahon na minsan hindi natin na ang presensya ng Panginoon, nakikita, hindi natin na-feel. So, just remember kung ano yung kagandahang ginawa sa atin ng Panginoon. At ninyong binhi ni Abraham na kanyang lingkod, ninyong mga anak ni Jacob na kanyang mga hirang. Siya ang Panginoon nating Diyos. Ang kanyang mga kahatulan ay nasa buong lupa. Kanyang inaalala ang kanyang tipan magpakailanman. Ang salita na kanyang iniutos sa libong salisaling lahi. Ang tipan na kanyang ginawa kay Abraham at ang kanyang sumpa kay Isaac. At pinagtibay yaon kay Jacob na pinakapalatuntunan sa Israel na pinakawalang hanggang tipan. Na sinabi, sa iyo'y ibibigay ko ang lupain ng Kanaan, ang kapalaran ng iyong mana. Nang sila'y kaunti na lamang tao sa bilang, totoong kaunti na nangakikipamayan doon. At sila'y nagsiayon sa bansa at bansa, mula sa isang kaharian hanggang sa ibang bayan. Hindi niya tiniis ang sinumang tao na gawan sila ng kamalian. Kaniyang sinaway ang mga hari dahil sa kanila, na sinasabi, huwag ninyong galawin ang mga pinahiran ko ng langis, at huwag ninyong gawa ng masama ang mga propeta. Na sinasabi, huwag ninyong galawin ang mga pinahiran kong langis, at huwag ninyong gawa ng masama ang mga propeta ko, at siya'y nagdala
ng kagutom sa lupain na kanyang binali ang buong tukod ng tinapay, siya'y nagsugo ng isang lalaki na sa unahan nila, si Jose ay naipagbiling pinakaalipin. Ang kanyang mga paa ay sinaktan nila ng mga pangaw. Siya'y nalagay sa mga tanikalang bakal hanggang sa panahon na nangyari ang kanyang salita. Tinikman siya ng salita ng Panginoon. Ang hari ay nagsugo at pinawalan siya. Sa makatuwid bagay ang pinuno ng mga bayan at pinalaya niya siya. Ginawa niya siyang Panginoon sa kanyang bahay at pinuno sa lahat niyang pag-aari upang talian ang kanyang mga pangulo sa kanyang kaligayahan at turuan ang kanyang mga kasangguni ng karunungan. Ito mga kaibigan, no, yung si Joseph, kung alam niyo po yung istorya ni Joseph, di ba yung bininta siya ng mga kapatid niya at napunta siya sa Egypt. And then pagpunta niya sa Egypt, ayun, nagiging isang kanang kamay siya ng hari, no, ni Parao. So yun, at mula sa mahirap ay naging mayaman, no? Nagkaroon siya ng maraming pag-ari-ari dahil siya ay mayroong katangiang magpahayag ng yung panaginip. Alam niyang basahin yung panaginip ng tao at nabasa niya po ang panaginip ni Parao, kaya nabigyan siya ng katungkulan, mga kaibigan. At maganda po ang istorya na tapos po ako niya nung sa Genesis po siya.